Sa puso ng Binondo sa Maynila, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo ay matatagpuan ng isang pamilihang pangkomersyo na naging simbolo ng murang bilihin at masiglang pagtangkilik ng mga mamimiling Pilipino. Ang 168 Shopping Mall, mas kilala lamang sa tawag na 168 Mall, hindi lamang isang ordinaryong shopping complex. Ito'y sumasalamin sa espiritu ng malawakang komersyo, kasaysayan ng maliit na negosyante at dinamismo ng kulturang Pilipino-Chino sa kalakalan. Sa mahabang panahon, ang pamilihang ito ay naging paboritong destinasyon ng mga mamimili mula sa Maynila, Karatig, lalawigan at maging mula sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa ibinibigay nitong napakamurang presyo at malawak na seleksyon ng mga produkto. Ngunit ang paglalakbay ng 168 Mall ay hindi naging madali o walang kontrobersiya. Ito ay isang kwento ng pagnanais, pagtsatsaga, pagharap sa iba't ibang hamon sa mundo ng negosyo at regulasyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinagmulan, kapanahunan, dahilan ng pagtatayo, kung paano ito umusbong, sino ang may-ari at mga namamahala rito, bakit ito tinangkilik ng mga Pilipino, ang mga issue at kontrobersiya na bumabalot dito, anong klaseng mall ito at ang kasalukuyang kalagayan nito sa merkado. Ang ideya ng pagtatayo ng 168 Mall ay nagsimula noong kalagitnaan ng dekada 2000 sa Binondo, Maynila. Ang Binondo mismo ay isang lugar na may malalim na ugat sa komersyo at kalakalan mula pa noong panahon ng kolonyalismo. Ito ang po kung saan unang pinayagan ng mga Kastila ang mga Chino na magsettle at makipagkalakalan sa kapwa nila Chinese at Filipino, kaya't lumago ang komunidad bilang isang sentro ng negosyo at palengke. Ang sopistikadong network ng mga mangangalakal, wholesalers at retailers sa lugar na ito ay tumulong upang maging maayos ang paglaganap ng kalakalan at naglatag ng pundasyon para sa moderno at urbanong retail culture na mamaya ay lalago sa Divisoria at Binondo. Ang mismong 168 Mall ay opisyal na nagsimula noong Setyembre 2005 bilang isang proyekto ng Yilufa Development Corporation at pinangunahan ng 168 Group of Companies o 168 GOC. Ang proyekto ay may halagang tinatayang 250 million pesos at unang binuksan ng Phase 1 ng mall upang magbigay ng puwang sa mga nag-iisang retailers at wholesalers na naghahanap ng isang formal at organisadong lugar upang magbenta ng kanilang mga produkto. Ang pangalan ng 168 ay malamang hango sa Hokkien o Mandarin na may kahulugang nauugnay sa swerte at kaunlaran. Karaniwang napipiling numero ng mga negosyanteng Chino dahil sa konotasyon ng pagiging smooth at uninterrupted prosperity o tuloy-tuloy na pag-unlad. Ang pagtatayo ng 168 Mall ay naganap hindi lamang dahil sa potensyal na kumita ngunit dahil sa mabilis na pagtaas ng demand para sa murang produkto at mataas na bilang ng mga tiyangge at wholesalers sa nasabing lugar. Ang Divisoria na bahagi ng Binondo Commercial District ay matagal nang kilala bilang bargain shopping capital ng Metro Manila, kung saan maraming barangay at mamimili ang pumupunta tuwing peak season, lalo na tuwing Kapaskuhan at Pasukan, upang maghanap ng mura at kalakalan na pwedeng magamit sa araw-araw o balik eskwela. Ang 168 Mall ay naitatag sa isang panahon kung kailan ang demand para sa murang bilihin, wholesale goods at mass consumer products ay lumalago sa Pilipinas. Ang mga pangunahing dahilan ng pagtatayo nito ay nakatuon sa pangailangan ng mga mamimili at maliliit na negosyante na magkaroon ng isang sentrong retail na madaling maabot, mas malinis at organisado kaysa sa impormal na mga tiyangge sa daan at kalsada. Ang Binondo mismo bilang isang distrito na puno ng aktibidad ng kalakalan ay isang ideal na lokasyon para sa ganitong uri ng negosyo dahil sa mataas na foot traffic, malapit sa Divisoria Market at iba pang wholesale hubs. Sa pagsisimula ng operasyon noong 2005, agad itong nakakuha ng atensyon ng mga mamimili at maliliit na tendera. Ang konsepto ng isang malaking complex na maraming tindahan mula sa damit, sapatos, bags, gamit sa bahay, accessories hanggang sa mga laruan at iba pang mga commodity items ay naging isang malaking atraksyon sa mga nais makakita ng murang produkto. Ang mall ay binuo ng isang mas organisadong layout na may iba't ibang palapag at seksyon para sa madaling pag-ikot ng mga parokyano. Ang Phase 1 ay agad na sinundan ng Phase 2 at maging Phase 3 upang tugunan ng lumalaking bilang ng tenants at benta dahil sa sobrang dami ng mga negosyanteng nais makapagbenta sa mall. Hindi tulad ng ibang malalaking shopping mall sa Pilipinas na mas nakatuon sa high-end brands at lifestyle offers, ang 168 Mall ay isang Tiangge-style shopping complex na nakatuon sa mga pangkaraniwang mamimili na naghahanap ng mababang presyo at praktikal na mga bilihin. Dito,
Maraming wholesalers ang nagtatanghal ng kanilang mga produkto na sa sobrang mura ay pwedeng mapagbilhan ng mga sari-sari store owners at small retailers mula sa labas ng Metro Manila. Ito ang nagbigay daan upang ang 168 Mall ay hindi lamang isang pamilihan kundi isang hub ng wholesale trading sa urban na kapaligiran. Ang 168 Mall ay pag-aari at pinamamahalaan ng 168 Group of Companies, isang conglomerate na nagpo-focus sa pagbuo at pamamahala ng mga retail complexes na nagbibigay espasyo sa maliit na negosyante at wholesalers. Ang mall ay mahigit sa 300 tindahan o higit pa at kilala bilang isa sa pinakasikat na shopping destination sa Binondo bago pa man binuksan ng Lucky Chinatown Mall noong 2012. Sa esensya, ang 168 Mall ay hindi isang high-end mall tulad ng SM, Ayala o Mega World Malls. Sa halip, ito ay isang bargain retail center na kalaunan ay naging paboritong puntahan ng mamimili mula sa iba't ibang socio-economic backgrounds. Ang merkado nito ay mas nakatuon sa mass market na naghahanap ng mura at mabilis na bilihing tulad ng damit, accessories at iba pa. Ang disenyong arkitektural at layout ng mall ay sinadyang gawing praktikal para sa mas mabilis na pag-ikot ng mga mamimili. May mga section ng pagkain at food courts, ilang anchor tenants tulad ng Robinson Supermarket at ilang bangko sa lower levels, at maraming boutique-style stores na nagbebenta ng iba't ibang murang produkto. Gayunpaman, hindi ito isang lifestyle mall tulad ng Lucky Chinatown. Ang karakter nito ay tunay na nakatuon sa bargains at masikip ngunit aktibong retail space. Ang tagumpay ng 168 Mall ay hindi maaaring maintindihan kung hindi isinasaalang-alang ang kalagayan ng retail economy sa Pilipinas. Sa isang bansa na maraming mamimili, ang talagang naghahanap ng mura ngunit magandang kalidad ng produkto, ang 168 Mall ay naging sagot sa pangangailangan ng masa. Ito ay naging destinasyon tuwing pasukan at kapaskuhan dahil ang murang presyo ay nakatutulong sa budget ng mga pamilya at maliliit na negosyante. Ang 168 Mall sa Tutuban ay pinangalan batay sa paniniwala sa kulturang Chino tungkol sa swerte at kasaganaan. Ang numerong 168 ay may kahulugang tuloy-tuloy na pagunlad at masaganang negosyo. Isa sa mga sali kung bakit tinangkilik ito ay ang presyo dahil karamihan ng mga produkto ng 168 Mall ay sourced mula sa China at iba pang lugar na may mababang manufacturing costs. Kaya ang presyo ng mga bilihin ay malaki ang pagkakaiba kumpara sa conventional malls. Ang konsepto ng wholesale meets retail ay nakapagbibigay daan upang ang mga mamimili ay pwedeng bumili ng mura kahit hindi gaanong maramihan. Maraming mga tindera at wholesalers mismo ang bumibili ng stock sa mall para gamitin bilang inventory sa kanilang sariling mga tinda sa probinsya o sa iba pang mga merkado. Hindi rin nakalampas ang 168 Mall sa mga isyu at kontrobersiya. Isa sa pinakakilalang problema na bumalot sa mall ay ang isyu ng pagbebenta ng mga counterfeit o peking produkto. Noong Oktubre hanggang Nobyembre 2024, isinagawa ng Bureau of Customs at Intellectual Property Office of the Philippines ang inspeksyon sa mga warehouses at storage units sa ikapitong palapag ng 168 Mall, kung saan natagpuan ng tinatayang 7 bilyong halaga ng mga produktong ipinaghihinalang pekeng may mga tatak ng kilalang brands tulad ng Louis Vuitton, Gucci, Nike at iba pa. Ito'y nagresulta sa masusing pagsisiyasat at posibleng pagkuha ng warrant of seizure and detention laban sa mga naturang goods, at nagdala ng malaking usapin tungkol sa kung paano pinangangasiwaan ng mall ang mga tindahan at kung paano na ipapasok ang mga peking produkto sa loob ng kanilang pasilidad. Bukod sa counterfeit goods, noong mga unang taon ng operasyon, ang 168 Mall ay nakaranas ng mga raid ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa hindi deklaradong mga imported goods at allegations ng illegal na kalakal, pati na rin ang umunoy paglahok ng mga illegal alien stall owners. Mayroon ding mga dating issue tungkol sa fire safety at building permits, kung saan tinutulan ng mga otoridad ng kakulangan sa installation permits para sa LPG systems at iba pang storage permits noong kalagitnaan ng 2000s na nagdulot ng babala mula sa Bureau of Fire Protection. Ang mga ganitong kontrobersiya ay nagpakita ng mga hamon sa regulasyon at pagpapatupad ng mga batas tungkol sa kalakalan at kaligtasan sa ganitong uri ng retail hub. Habang maraming stall owners at tenants ang sumusunod sa mga umiiral na patakaran, ang mga insidente ng peking produkto at hindi dokumentadong kalakal ay nagdulot ng negatibong imahe sa mall at kinailangan ng pakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang masiguro ang mas mahigpit na monitoring at implementasyon ng mga batas. Noong 2012, isang malaking hamon ang dumating sa 168 Mall ng buksan ng Lucky Chinatown Mall sa Binondo, isang lifestyle mall development ng Mega World Corporation na mas may modernong pasilidad at mas maluwag na shopping environment kumpara sa tradisyonal na 168 Mall.
Ang Lucky Chinatown ay may mas malaking floor area at mas maraming amenities na akma sa mga middle at upper market segment, kaya ito'y naging kaakit-akit sa ibang shoppers na naghahanap ng mas komportableng shopping experience. Sa kabila nito, nanatiling buhay ang 168 Mall dahil sa kanyang natatanging posisyon bilang wholesale at bargain shopping haven. Ang mga mamimili ng pangunahing nakatuon sa price consciousness at volume buying ay patuloy na bumabalik. Sa kasalukuyan, ang 168 Mall ay nananatiling isa sa mga kilalang shopping destinations sa Metro Manila, lalo na para sa mga naghahanap ng murang bilihin at wholesalers na nagtitinda para sa sari-sari store distribution. Bagamat hindi ito kasing uso tulad noong una bago pa man dumating ang Lucky Chinatown, marami pa rin ang bumibisita rito dahil sa affordability at access sa iba't ibang uri ng produkto. Sa merkado ngayon, ang 168 Mall ay nahaharap sa mas malaking kompetisyon mula sa mga bagong shopping complexes at online retail platforms. Ngunit ang aktibidad sa lugar ay patuloy pa ring nabubuhay dahil sa tradisyonal na retail culture at kawalan ng kapalit na ganoon karaming murang retail supplier sa isang lugar. Ang mall ay patuloy na nag-a-adjust sa mga pangailangan ng mga mamimili, kabilang mga pagbabago sa layout ng tindahan at pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon upang maiwasan ang mga isyong tulad ng pagpasok ng peking produkto. Sa kabila ng mga kontrobersiya tulad ng mga peking produkto at mga regulasyon sa kaligtasan, ang 168 Mall ay nananatiling buhay at isa pa ring mahalagang bahagi ng retail ecosystem ng Pilipinas. Ito ay patuloy na nag-iimpluwensya sa kulturang pangkalakalan sa Binondo at Divisoria at naglilingkod bilang isang mahalagang pamilihan na patuloy na hinahanap ng masa. Ang kasaysayan ng 168 Mall ay hindi lamang kwento ng negosyo, kundi kwento rin ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino na naghahanap ng kabuhayan, oportunidad at mga murang bilihin sa isang lugar na puno ng buhay at pag-asa.